Joed, sandali lang. Mag-usap tayo dito sa station. Kumusta ang load mo ngayong araw? Medyo okay naman po, ma'am. Katatapos lang po ng rounds ni na Doc at may 3 na tayong may go-home orders. Iyan nga ang gusto kong pag-usapan natin. I've been reviewing our unit scorecard at napapansin ko na medyo bumababa ang ating discharge turnaround time. Yung mga pasyente mo kanina, anong oras sa tingin mo sila tuluyang makakalabas? Baka po hapon na, ma'am. Alam nyo naman po, matagal ang clearance sa billing at minsan kailangan pa silang puntahan ng social worker para sa MSW o Medical Social Work Classification. Minsan po, pakilamdam ko hindi na namin kontrolado ang oras. Naiintindihan ko ang hirap, Joed, pero dito papasok ang kahalagahan ng ating Performance Governance System, PGS. Hindi lang ito basta paperwork. Ang PGS ang gabay natin para magkaroon ng process excellence. Bilang Nurse 2, isa sa mga strategic outputs mo ay ang masiguro na mabilis at maayos ang transition ng pasyente mula sa ospital pauwi. Opo, ma'am. Pero paano po magiging strategic deliverable ang pag-asikaso ng discharge? Hindi ba po mas clinical ang role namin? Iyan ang dapat nating baguhin ng mindset. Let me show you our strategy map. Tingnan mo ang ating internal process perspective. Ang target natin ay optimized bed utilization. Kapag matagal ang TAT ng discharge, hindi tayo makapag-admit ng mga bagong pasyente mula sa ER. Nagkakaroon tayo ng bed block. Ibig sabihin, kahit may gustong gamutin, hindi natin maipasok dahil barado ang process natin dito sa ward. Kaya pala sa IPCR ko, nakalagay ang discharge TAT within 4 hours from MGH order. Doon po pala yung nakakonekta. Eksakto! Your performance is directly linked to the hospital's breakthrough goal. Ang discharge stat ay isang lead measure. Kapag na-improve natin ito, mag-i-improve din ang ating lag measure, ang patient satisfaction at ang financial sustainability ng ospital dahil mas maraming pasyenteng masiserblisyuhan. So, paano po natin ito itatama, ma'am? Minsan po talaga ang tagal ng coordination sa ibang units. Dito kailangan ng strategic leadership sa antas mo. As the process owner ng iyong mga assigned beds, huwag mong hintayin na mag-alas 12 bago mo i-process ang papers. Initiative, gawin nating proactive ang discharge planning. Kahit wala pang MGH order, kung alam nating pauwi na ang pasyente, i-ready na natin ang PhilHealth requirements. 2. Coordination. I-follow up agad ang billing at MSW 1 oras matapos ang order. Monitoring, i-record natin ang bottlenecks kung bakit nadidelay para ma-escalate ko sa management committee. Ngayon ko lang po nakita ang big picture, ma'am. I thought ang PGS ay para lang sa mga boses. Dahil po sa bilis ng kilos ko sa discharge, nababawasan ang pila sa ER. Tama ka, Joed. That is the essence of governance. Bawat isa sa atin, mula sa head nurse hanggang sa staff nurse, may ambag sa vision natin na maging center of excellence. Gusto kong makita sa susunod na rating period na 100% ng mga pasyente mo ay maka-discharge within the target time. Copy po, Ma'am Susan. Imo-monitor ko na po itong mga MGH natin ngayon. I'll make sure na pasok tayo sa scorecard at makakauwi ng mga pasyente natin nang hindi naaabot ng gabi. Sige, asahan ko yan. Keep up the good work. Tandaan mo, ang bawat minutong mabilis tayong kumilos, isang buhay sa ER ang nabibigyan natin ng puwang para magamot.